So hello guys. Good afternoon. I am Mutashi Falongan, and in this session we are going to tackle about social realism in Philippines perspective, figurative arts. Social realism is a significant movement in Philippine art that emerged during a period of political turmoil and social unrest, particularly during martial law era in the 1970s and 1980s. It uses a figurative art to depict and critique the real condition of Filipino society, highlighting themes such as poverty, oppressions, corruption, and inequality. This report explores the origin, characteristic, and impact of social realism in the context of Philippine figurative art. So, ang social realism daw, realism art is isa itong uri ng art na pinapakita kung ano yung kalagayan ng isang society. Halimbawa noon sa martial law era is ang purpose ng art na ito is ipakita yung mga corruption, poverty na nangyayari during martial law era. So, social realism in the Philippines took during the regime of President Ferdinand Marcos. So, social realism art daw is nagsimula during the regime of President Ferdinand Marcos. As the country experienced increasing authoritarian control, censorship, and widespread human rights abuse. So, during daw sa period ni President Ferdinand Marcos is nagtumaas daw yung pag-abuse sa human rights at sa power ng mga military. Figurative art, which emphasized realistic human forms, became the primary medium to express the struggle and the aspirations of the Filipino people. So, kaya gi-create nila daw ang social realism in Philippines perspective, figurative arts, para ipakita o para may pahayag kung ano yung mga paghihirap, kung ano yung mga abuso na dinaranas ng mga Filipino during the era of President Ferdinand Marcos Sr. And makikita po natin yung mga example nito sa mga susunod na reports. So, good afternoon everyone. So, my name is Zul Amin Kadir. So, ang i-report ko po ngayon ay tungkol sa social realism sa sining. At kung paano po ito naging paraan ng mga artist para ipakita ang kalagayan ng lipunan. So, unang-una po is figurative representation. So, ginagamit ng mga artist ang human figures o mga anyo ng tao para ipakita ang emotion at iparating ang mensahe ng kanilang art. So, madalas nilang ilarawan ng mga manggagawa, magsasaka, urban poor at mga protestor. So, ginagawa nila ito para ipakita ang tunay na kalagayan ng mga tao at ma-highlight ang pagiging makatao ng kanilang mga subject. So, sunod po is political and social commentary. So, ang political and social commentary po is hindi lang basta art ang ginagawa ng mga artist, kundi ginagamit nila ito para ipahayag ang galit o panawagan laban sa katiwalian. So, kahirapan at abuso sa kapangyarihan. So, ang layunin po nito is gisingin ang political awareness o
kamalayan ng mga tao sa mga isyong panlipunan. So sunod po is narrative and symbolism. So ang art din nila ay kadalasang may visual na kwento tungkol sa pagdudurusa, paglaban at pagkakaisa. So gumagamit sila ng symbolism tulad ng barbed wire o kamaong nakasara o sirang damit para mas lalong maramdaman ng mga tao ang bigat ng mensahe. So sunod po is activist intent. So marami sa mga artist na ito is hindi lang basta gumagawa ng art kundi bahagi sila ng mga activist group o ginagamit nila ang mga kanilang sining bilang suporta sa mga mass movement at hindi lang ito ipinapakita sa galleries kundi makikita rin ito sa kalye at sa mga rally, sa mga underground and publications. So next po is notable Filipino social realist. So isa sa mga kilalang social realist artist ay si Antipas Dilotavo. So ang mga gawa niya ay nagpapakita ng malupit na realidad ng mga ordinaryong Pilipino and kadalasan may contrast sa pagitan ng mga kapangyarihan at mga naghihirap. So isa pa ay si Neil Doloricon. So kilala siya sa pagsama ng traditional Filipino folk elements sa kanyang mga artworks na may political na tema. So sa kabuuan, ang social realism daw ay hindi lang art kundi isa itong anyong protesta at panawagan para sa pagbabago gamit ang sining. So nagiging boses ng mga artist ang hinaing ng masa. So yun lamang po and maraming salamat. Good day everyone, I am Masrip Tibalabagan. Today I'll be discussing notable Filipino social realist artist. So ano nga ba ang Filipino social realist artist? So ito is tumutukoy sa mga kilalang Pilipinong alagad ng sining o artist na gumagamit ng social realism sa kanilang malikhang sining. So sa madaling salita, ang notable Filipino social realist artist is sila yung mga artist na ginagamit ang kanilang sining bilang sandata ng katotohanan at protesta. So ngayon is pag-usap-usapan natin kung sino nga ba ang mga artist na gumagamit ng social realism. So ang una is si Antipas Dilotavo. So yung mga gawa niya is parang salamin ng lipunan. Ipinapakita niya yung agwat ng may kapangyarihan at yung karaniwang Pilipino. Tipong may kuhang larawan ng reality check. So ang sunod is si Neil Doloricon. Siya naman is kilala sa paggamit ng mga elementong galing sa tradisyonal na sining ng bayan pero nilagyan ng matinding mensaheng politikal para bang sining na may kurot sa konsensya. Sunod is si Pablo Vine Santos. So ang focus niya is yung buhay ng magsasaka at manggagawa. Grabe, magaling siyang puminta kasi makikita mo talaga sa mga sining niya na damang-dama mo yung emotion at kikibaka sa bawat stroke. So, ang last is si Renato Habulan. Isa ring matapang na artist, gumagawa siya ng mga imaheng puno ng simbolisismo, parang sining na nagkukwento ng pagkikibaka ng mga tao sa ilalim ng oppression. So ano nga ba ang naging